niya, kailangan muli kang magpayag ng propesiya. Ulitin mo. No, ulitin mo. Hindi yung date, ulitin mo anong meaning nun. No? So, from disappointment, mga kapatid, mayroong isang tao dito na kasama doon sa kanila. May vision siya na nakita habang naglalakad siya sa Greenfields. And he reminded sa sanctuary sa heaven. Na sanctuary pala na ibig sabihin ng Panginoon na lilinisin ay hindi itong mundo. Saan pala? Ang langit. Ang langit pala. Sumarumi ba doon sa langit? Bakit lilinisin? Intindihan natin yan mamaya, no? Sige. And then, ito sinulat niya ang kanyang experience, no? Naka-record. And sunod, no? Sinulat niya ang experience niya na ating basahin muli ang Biblia. Ano ba talagang ibig sabihin nung linisin ang sanctuary? Nagdasal sila mga kaibigan. Then, sunod na yun, no? Meron kasama nila si Ellen White. Nakita din siya ng kanyang vision. Na-connect doon sa vision na nakita ng lalaki din na kasama nila. No, sige. So, ito yung vision na nakita din ni Ellen White na yung mga Advent people daw, lumalakad. Yung iba na inay-inay na hulog. But sabi doon sa vision niya, pag tinignan mo yung si Jesus sa gitna, hindi ka mahulog, magpatuloy ka lang. At may nakisa siyang tatlong step ba? Yun yung three angels message. Sige, patuloy natin. So balikan natin, ano ba yung sanctuary talaga? Tama ang calculation, 2,300 days. Dito lang sa meaning ng sanctuary sila nagkamali. Kasi sabi nila, ang mundo ang sanctuary. Pero ano ba talaga ang sanctuary? Ano ba talaga ang nangyari sa langit? Dito sa lupa, na-disappoint sila. Matamis ang mensahe pero naging mapait. Pero ano ba talaga nangyari sa langit? Makita sa ang meaning muna ng sanctuary. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong ngayong pinakapunong pari, high priest, na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa sanctuaryo. At sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi na ang tao. So, ang sanctuary pala na pinupoint ni Daniel, mga kapatid, hindi ang sanctuary sa kalibot, sa mundo, kundi sa kalangitan, na totoong tabernakulo, totoong sanctuary doon sa langit. Ibig sabihin, may holy place sa langit, meron ding most holy place. Anong nangyari sa sanctuary sa langit? Anong nangyari doon? Tingnan natin mga kapatid. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Sino ang nabubuhay magpakailanman? Ang Diyos, ang Diyos. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. So, ang trono ng Diyos ay giplastar ng magaba. Then may ligid siya, no? May gulong siya. Eh, nag-aapoy ang kanyang trono. Puti ang buhok. Puti ang kanyang damit. So, nag-move ang trono ng Panginoon. No? Nag-move. Pagkatapos, may dumaloy sa isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya. Mga angels yan, no? Naglilingkod sa Diyos. At laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya ng mga angels ng Panginoon. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga klat ay nabuksan. Ng 1844, mga kapatid, binuksan yung libro. Doon sa trono ng Diyos Ama, ng Panginoon. At ginawa ang paghukom. Bakit kailangan linisin ang sanctuary sa langit? Kasi ang lahat ng ating kasalanan nakarecord doon sa langit. Kailangan siyang linisin ang ating kasalanan. At malilinis na ang ating kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo at sa pamagitan ng high priest na makapunta sa langit. Walang ibang makapunta sa langit. Yung high priest lang dapat na makapunta doon sa most holy place. Kasi siya ang lilinis ng kasalanan. At kailangan may sacrifice siya na dala, yung high priest, para makapunta sa most holy place. Malinis yung ating kasalanan na nakarecord sa mga libro. Ngayon, Daniel 7:13, sino yung high priest na dapat pumunta sa most holy place na magpagitna sa atin, no? Sa Diyos. Pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao, na pinaliligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na buhay magpakailanman.
So ang anak sa tao sumakay sa Ulap. ulap.